Hello guys! Today, bibigyan ko kayo ng tips. Ito, hello guys! So today, gagawin ko na yung most requested video sa akin na matagal na panahon na pero hindi ko nabigyan ng time. Pero ngayon, this is it. Ang gulo ng hair ko. Ang gulo-gulo ng hair ko lagi. Main problem din ay open pores. So, yun talaga yung main problem ng skin ko, guys. Ang open pores dito, yung lahat na lang open pores. So, bibigyan ko kayo ng tips. Motor. So, bibigyan ko kayo ng tips paano, anong ginawa ko para ma-minimize yung pores ko at para hindi masyado ng dumami pa yung open pores sa face natin. So, ipapakita ko sa inyo yung mga products na ginagamit ko, yung mga natural ways or natural na paraan na ina-apply ko din sa sarili ko or sa face ko. Ginagawa ko din sa face ko and yung mga facial na ginagawa ko para din minimize yung pores sa aking mukha. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo. Una, yung ginagawa ko na meron akong notes pang kaeklabuhan na ginagawa ngayon. So, sinulat ko kasi para wala akong makalimutan. So, yung mga natural ways na ginagawa ko, egg white at saka honey. So, ako kasi sa face ko, isang medyo maliit lang na itlog. So, yung egg white lang, yung white lang na part, yung kinukuha ko. And then, yung dilaw, hindi ko na kailangan yon. So, egg white and then, isang tablespoon na honey. Yun yung ginagawa ko. Egg white and honey. Pero, pag meron akong mga active pimple or gusto kong mag-whiten yung aking skin, isang patakba ng kalamansi, yung extract ng kalamansi, yun, dinadagdagan ko. So, yun, isa yun sa mga ginagawa ko. Siguro, ang ginagawa ko mga once a week, pero nakakatamad kasi yung paraan na yun. So, minsan, pag masipag ako, twice. Pero madalas, isang beses lang sa isang linggo. Yun, egg white plus honey. 1 tablespoon ng honey. Kahit anong honey. Mura lang naman yung honey, 'di ba? So, yun. Kahit yung maliit lang muna yung bilhin nyo na honey kasi alam ko medyo may kamahalan din yung honey. Okay, next. Ang ginagawa ko pa is yung facial scrub. Ang ginagamit kong facial scrub is yung YC scrub ko. Or di naman kaya kung wala kayo ng YC scrub, ano pa ba yung mga nagamit ko dati? Ay, hindi. Ano kasing yung facial scrub na ilalagay ko dito once naalala ko. Yan, maganda din yung tatak or yung brand na yan for open pores and active pimples. Maganda din yung tatak na yan. Or pwede din na try ko din yung Neutrogena ba yun? Oo, Neutrogena. Yun na yun. So, hindi ko, basta, ilalagay ko na lang yung sinasabi ko. Yun yung una kong nilagay dito, the best yun for facial scrub. Kung naghahanap kayo ng scrub na for open pores and active pimple, yun. Okay? Pag whitening, okay din yung YC scrub. Kaso, yun yung ginagamit ko ngayon kasi wala akong available nung nilagay ko dito. Nakalimutan ko, ano ba naman yan? Ano ba yan? Yun na yun. Okay? Next, ang ginagamit ko na products na pinang ipapakita ko sa inyo, ginagamit kong mask, itong Indian Healing Clay, itong world's most famous facial na binili ko sa Healthy Options, and ang laki-laki niya na, 400 plus ata yung bili ko nito, if I'm not mistaken, pero ang ganda-ganda niya sa mga open pores, sa mga active pimples, super duper ganda, as in. Ayun, wala akong masabi dito. Kung may pambili din kayo, bilhin nyo na yung ganito sa Healthy Options kasi maganda siya. Okay? Next, ito, ginagamit ko din para sa pores ko, itong egg pore from Tony Moly. Tony Moly yung tatak na binilhan ko. Mask din to, guys. Ganyan yung tsura niya. Ayan. Ilalagay nyo lang siya 2 to 3 times a week to ginagamit. And ito, tightening cooling pack. Pang pores
purse. Pang purse talaga siya. So, yun. Ang maganda dito, eto, pakikita ko naman yung laman nito. Hindi ko pala napakita. Ayan, ayan. Anuhin nyo siya sa tubig. Parang imimix nyo siya sa tubig. Guys, pwede nyo din siyang ihalo sa apple cider vinegar. Itong mga mask. Itong mask na to, I mean. And pwede din sa water. So, yun. Depends na lang kung ano yung mas gusto nyo. Speaking of apple cider vinegar, maganda din siya sa sa mga open pores and active acne kasi ilagay niyo lang siya sa isang mangkok and then cotton bago kayo maligo. Ayan, pahiran nyo yung face nyo ng apple cider vinegar. Yung iba nga, ginagawa yon sa gabi, then ino-overnight nila yung apple cider sa skin nila. Pero ako hindi ko carry yun kasi syempre yung mukha ko na sa mga bedsheet. So, yung bedsheet ko amoy ng suka. So, yun. Hindi ko ginagawa yun pero sabi nila maganda daw. Pero try nyo or tatry ko nga. Kaso hindi ko siya i-overnight. Siguro i-wash ko siya. 'Di ba? Okay din yun. Sa soap, ang ginagamit ko itong poreless white soap ng YC Skincare. Ito, okay na okay sa akin. Naging instant favorite ko siya talaga kasi ang main problem ko talaga is pores. So, yun. Ito ginagamit ko ever since na dumating siya sa akin. And, hindi ko na siya pinalitan pa. Kaya gustong-gusto ko to. Tinatighten niya ng sobra yung balat ko kasi feel mo na nagtatighten yung skin mo. Na manghuhula kung may effect ba sa akin tong soap na to or hindi. Kasi mafe-feel mo na siya kung effective sa'yo. Nagtatight talaga yung skin mo. So, yun yung number 1 na talagang mapapansin mo dito. Isang pang okay guys, yung papaya stem cell and yogurt collagen cream kasi meron silang tightening effect and nakaka-minimize talaga sila ng pores. Yung papaya stem cell, laking tulong nun sa akin kasi yun talaga yung ginamit ko na cream ever since na nag-improve yung skin ko, yun talaga yung ginamit ko. And, nakatulong din yung skin perfecting toner, and yung, dati ginagamit ko pa is Jap soap, Japanese diamond pill soap. Okay din yun, guys. Pag naging clear na yung face nyo, kasi yung pore minimizer, poreless white soap is nakaka-cure din siya ng pimples. Kung wala kayong pimples and gusto nyo lang yung diamond pill effect, go for Jap soap, yung Japanese diamond pill soap. Next naman, yung mga treatment na ginagawa ko. So, ako nagpapa-facial ako once a month, pero minsan, pag active talaga ang aking mga kayamanan sa face, yung mga whiteheads ko, twice a week. Ang tip ko lang dyan, para hindi kayo laging ma-open pores o yung talagang mag-active yung mga pores nyo, humanap kayo ng magandang facial center. Humanap kayo ng magaling na nagfe-facial sa inyo. Kasi yun ang number 1 na nakakalaki ng pores. Yung bang ipiprick ka na hindi maganda yung pag-alis ng pores or hindi maganda yung pag-aalis ng pimple, yun yung number 1 na nagkakaroon ng open pores or yung mga scar na tinatawag. So, yun yung number 1 tip ko sa inyo. Humanap kayo ng magandang facial center and facialist na gagawa sa inyo sa face nyo mismo ng treatment na paggagawa nyo. Okay, yun yung pinaka tatandaan nyo. Humanap kayo ng magaling at magandang facial center. Okay. Yun talaga yung parang feeling ko number 1 top list ko para sa pagmi-minimize ng pores. Pinagagawa ko facial, syempre pinapatanggal ko yung whiteheads ko and minsan diamond pills na machine. Napansin nyo na may whiteheads kayo or may blackheads or may pimple, para sa akin na kailangan tanggalin yun kasi lalo na pag pimple, pag hindi nyo pag pinatagal nyo yung pimple sa skin nyo and yung bacteria is kumalat na at lumaki na yung pimple, lalong lalaki yung pores or lalong lalaki yung acne scars. Kaya, pag once may nakita kayo na talagang pimple or whiteheads or blackheads, mas okay na magpa-facial na kayo dun sa maganda na facial center and yung magaling na facialist.
Talaga nagsesearch kayo ng magagaling na facial center at yung mga facialist dapat talaga nag-training ng super duper galing. Example, yung pores nyo is lumalim ng lumalim. Yun yung mahirap ng anuhin eh. Ako talaga, yun ang main problem ko. Kasi pag pores na yung pinag-uusapan, guys, ang hirap tanggalin na yan. Hindi na actually matatanggal yan. Mami-minimize na lang siya, but hindi na siya matatanggal. Yun ang aking paniniwala. Hindi na siya matatanggal talaga. Hindi na siya yung babalik dati na clear, smooth, parang baby skin. Hindi na. Ako kasi, in person, talaga ma-pores ako, guys. Hindi perfect talaga yung balat ko. As in, wish ko lang na perfect. Pero hindi eh. Ang maganda naman doon is ni-improve. Hindi na gaya dati na, grabe, parang basta, hindi ko ma-describe, pero grabe. And yung mga dito ko na acne scars is nag-improve naman kaysa before. So, buti naman at nakita ko yung mga products na ganito and yung facial center na masasabi ko din is dapat maghanap kayo ng magandang facial center. Paulit-ulit ako sa facial center. And lastly, wag nyong titirisin. Wag nyong sanayin na magtiris kayo ng magtiris dyan and then yung daliri nyo is super mabakterya. Ay nako, lalo, wala na mangyayari. Super, maano na yung skin nyo, magkakaroon na din ng bacteria and all. Guys, okay na yon. Lahat ng mga ginamit ko and yung mga ginagawa ko sa skin ko is nasabi ko na sa inyo. Pero pag meron kayong mga questions, please comment nyo lang below para next na video or yung part 2 na mga tips na nakalimutan ko ngayon is magawan ko sa part 2 na video para sa mga usaping pores na ganito. Comment nyo lang below kung meron kayong mai-share din sa akin na mga ginagawa nyo din para sa pores nyo and sa mga tips na hindi ko rin alam, yung mga pinakita ko sa inyo or yung mga sinabi ko sa inyo, yun lang yung alam ko. So, sana kung meron kayong alam, share nyo din sa akin para matry ko din sa sarili ko. Sana may natutunan kayo sa video ko na to, guys. And please don't forget to like this video sa mga hindi pa nakaka-like. Like nyo na. And then subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Everyday, for sure, meron akong ma-upload na video sa inyo and magiging super active na ako ulit sa YouTube. Huwag niyo akong kalimutang i-follow sa aking Instagram account na It's Yan Castro and sa business account ko na YC Skincare Vlogs. Thank you for watching, guys!